Para po sa devotion natin patungkol sa second coming of Christ, dito po tinatalakay natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nangako na siya ay muling babalik. Now, yung verse po natin ay matatagpuan po sa Acts chapter 1 verse 8 to 11. Now, dito po sa verse 11, sabi dito, basahin ko lang po sa Tagalog, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." So, ang ating Panginoong Jesucristo muling babalik, kung paano siya umalis, ganoon din siya babalik. Now, sabi po rito sa verse 9, "Pagkasabi niya ng mga bagay na ito habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin." So, yung mga disciples ni Jesus Christ, habang nakikita nila, umakit ang ating Panginoong Jesucristo, paliit ng paliit hanggang sa tinakloban na ng ulap at nawala na. At sabi ng mga anghel, probably mga anghel to, na kinausap yung mga tao, yung men of Galilee, sabi nila, huwag kayong mag-alala kung sino yung Jesus na umalis, yun din yung Jesus na babalik. Now, ang interesting po rito mga kapatid, puntahan po natin si Prophet Daniel, chapter 7, 13, and 14. Now, dito po sa Daniel chapter 7, nakita ni Prophet Daniel in advance, mga 500 years in advance, yung pag-akyat ng Panginoong Jesucristo doon sa langit. So, sabi po rito, "In my vision at night, I looked and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days," ito yung God the Father, "and was led into His presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed." So, nung umakyat si Jesus Christ sa langit na kinubli na siya ng ulap, hindi na siya nakita ng mga disciples, etong si Prophet Daniel, nakita pa siya in advance sa isang propesiya. Nakita niya si Jesus, pumasok pa doon sa throne room of God, sa trono ng Diyos. So, patuloy akong nakakakita sa pangitain sa gabi at narito, ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. At siya'y lumapit sa matanda sa mga araw. Ancient of Days po. God the Father po ito. At iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So, ito po yung nakita ni Prophet Daniel in advance. Basically, nakita ni Prophet Daniel na pati yung mga nations, they will bow down before the Lord Jesus Christ. Kaya po, dito sa pag-aaral natin, isang puntos po na binigyan natin ng diin, yung persuade your family to become kingdom workers. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit at ang purpose nun, sakupin lahat ng mga bansa dito sa mundo, tayo po dapat ay nakikiisa. Hindi lamang po tayo, kundi ang bawat membro ng ating pamilya. Kagaya nga po sa panahon ni Joshua, no? Sabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." So, ganun din po dapat yung sinasabi natin, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ako at ang aking pamilya, maglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, yung kaharian ng Diyos lumalaganap na dito sa lupa. Dapat tayo at ang miyembro ng pamilya natin, alam yun, aware sa nangyayari ngayon, sa ginagawa ng Diyos, at nakikiisa tayo sa misyon ng Diyos na yung buong mundo ay masakop ng kanyang kaharian. Persuade your family to become kingdom workers. Now, isa pa pong verse na gusto ko po sa inyong i-share. Ito po ay matatagpuan sa Psalm 110. "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Ito po ay kasunod noong pangitain ni Prophet Daniel na si Jesus Christ umakyat sa langit
kinausap yung Diyos Ama, ibinigay sa kanya yung mga kaharian at pamamahala. At dito po, sabi ng Diyos Ama sa Diyos Anak, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. So sa makatuwid, ang ating Panginoon Jesucristo ay umupo sa kanyang trono doon sa langit at lahat ng mga kaaway niya ay pinapasa ilalim sa kanyang paanan. At ibig sabihin po nito, lahat ng mga bansa na nagrebelde sa Diyos ay ipapailalim sa paanan ng Panginoon Jesucristo. Meaning to say, they will become followers of the Lord Jesus Christ. Kaya po sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22 to 27. Umpisahan ko na lang po sa verse 23 or 22. "For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive." So someday daw tayo ay muling bubuhayin mag-uli. "But each in turn, Christ the first fruits, then when He comes," sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, those who belong to Him, yung mga mananampalataya, bubuhayin din at magkakaroon ng resurrected body. "Then, the end will come." At yun na po yung katapusan. "When He hands over the kingdom to God the Father, after He has destroyed all dominion, authority, and power." Ibig sabihin, mauunang wasakin muna lahat ng mga kaaway ng ating Panginoon Jesucristo, si Satanas, yung teritoryo ni Satanas, at yung mga tao ay ililipat sa kaharian ng anak ng ating Panginoon Jesucristo. "For He must reign until He has put all His enemies under His feet." So sabi ni Apostol Pablo, si Jesus Christ umupo sa kanyang trono doon sa langit, mananatili siyang nagahari doon hanggang sa lahat ng kanyang mga kaaway ay mapasailalim sa kanyang paanan. Yung mga nagrebelde ng mga bansa ay mapasailalim sa kanyang paanan. The last enemy to be destroyed is death. So, dalawang klase po yan, no? Pwedeng mapasailalim ka sa paanan ng Panginoon Jesucristo dahil sumuko ka sa Kanya, o yung mga demons nasa ilalim din ng paanan ng Panginoon Jesucristo by force, persahan, no? Kaya po si Satanas naging patungan na lang ng paa ng Panginoong Jesucristo by force. Ibig sabihin, persahan. Kung ayaw mo sumuko, talagang you will still bow down before the Lord Jesus Christ. Sapilitan yun, no? Kasi wala kang magagawa, matatalo ka sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang pinakahuling kaaway daw po na lulupigin ay ang kamatayan. The last enemy to be destroyed is death. Sa makatuwid po, kung uunawain nating mabuti yung timeline, si Jesus Christ sa kanyang muling pagbabalik, magkakaroon agad ng judgment, resurrection ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, bubuhayin mag-uli at huhusgahan, hahatulan. Yung mga mananampalataya, bubuhayin mag-uli, bibigyan ng bagong katawan para sa perfect world. At pagkatapos nun, yun na po yung pagkalupig ng kamatayan. And pagkatapos po nun ay magkakaroon na ng perfect world. Perfect new heavens and new earth. At yun po yung tinatawag nating consummation of all things. Ibig sabihin, lahat po na i-restore na kagaya nung original na plano ng Diyos sa Genesis chapter 1. Kaya po tinatawag natin na blessed hope, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po sa pamamagitan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng restoration sa buong nilikha. So yan po ay nakasaad sa Titus chapter 2 verse 13. Sulat nga natin dito. Titus 2:13. Yan, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So, hindi ko na po ito papahabain pa. Magkita-kita po tayo bukas uli sa susunod nating devotion, alas 5 ng umaga. See you po tomorrow.